Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto at maging mas mabuting tao? Tara, sabay-sabay natin tuklasin ang ating aralin sa GMRC. Para sa GMRC 5 Term 1 Week 9, ating tatalakayin mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapag-alaga. Layunin sa pagkatuto na ipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kanyang mga magulang o tagapag-alaga. Napatutunayan na ang sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapag-alaga ay bahagi ng pagpapahalaga sa kanilang tungkulin at sakripisyo tungo sa pagpapatatag ng mga ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. At huli, na ilalapat ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapag-alaga. Handa na ba kayo makinig para sa ating session 1? Para umpisahan ang ating aralin, maglaro muna tayo. Hulaan kung sino ang tinutukoy sa bawat pahayag. Ang bawat pahayag ay naglalarawan ng isang taong mahalaga sa ating buhay. Hulaan, sino ako? Ako ay gumigising ng maaga araw-araw para ihanda ang iyong almusal. Minsan, kahit pagod sa trabaho, sinisigurado kong kayo ay ligtas at may baon sa eskwela. Hindi ko inuuna ang sarili ko, kundi ang inyong kapakanan. Sa inyo ay tapat at walang hanggan. Minsan, tahimik lang ako, pero ang puso ko ay puno ng pagmamahal sa inyo. Kahit anong mangyari, ang pagmamahal ko sa inyo ay tapat at walang hanggan. Ngayon, hulaan nyo nga sino ako? Magaling! Ang mga pahayag na narinig ninyo ay maaaring tumutukoy sa isang ina, ama o tagapag-alaga na gumagawa ng mga tungkulin para sa kapakanan ng pamilya. Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang karaniwang gumigising ng maaga upang maghanda ng almusal? Sino naman ang nagtatrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya? Sino naman ang nag-aalaga at nagsisiguro sa kaligtasan ng mga anak? At huli, sino ang gumagawa ng sakripisyo para sa kapakanan ng pamilya? Alam niyo ba mga bata na hindi lamang nanay o tatay ang maaaring gumanap ng mga tungkuling nabanggit natin? May mga batang maaaring hindi kasama o walang sariling mga magulang. Sa ganitong pagkakataon, maaaring may tagapag-alaga na nag-aalaga, gumagabay, nagpoprotekta at nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Tandaan, ang tagapag-alaga o guardian ay maaaring lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, nakakatandang kapatid o ibang taong responsable sa kanilang pangangalaga. Kaya kapag sinabi natin magulang o tagapag-alaga, tinutukoy natin ang taong gumaganap ng mahalagang tungkulin sa pangangalaga at paggabay ng isang bata. Sabi nga nila, hindi man natin kaya masuklian ang lahat ng sakripisyo ng ating mga magulang, maaari naman natin ipakita ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagmamahal, paggalang at paggawa ng mabuti. Kaya sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin makikilala, mapahahalagahan at mapasasalamatan ang mabubuting ginagawa ng ating mga magulang o tagapag-alaga. Para sa ikalawang gawain, pangkatang gawain, lirik konsepto, kaalamang natutuhan, musika ang lunsarat. Pakinggan ang awitin ni Freddy Aguilar na Anak. Bawat pangkat ay ipapaliwanag ang mensahe ng awit ayon sa saknong na nakatalaga sa kanila.
Ang unang pangkat ay bibigyang paliwanag ang una, ikalawa at ikatlong saknong. Ika-4 hanggang ika-6 na saknong naman ang bibigyang paliwanag ng ikalawang pangkat. At para sa huling pangkat, pangkat 3, ika-7 hanggang ika-10 saknong naman ang kanilang bibigyan ng paliwanag. At ito naman ang rubrics na ating susundin para sa ating pangkatang gawain. Napakahusay mga bata! Talaga namang kahanga-hanga ang inyong mga ginawa. Nakita ko kung paano ninyo ginamit ang musika upang maipahayag ang inyong mga natutunan. At ngayon naman, dumako tayo sa ating gawain 3, kanta, suri. Panuto, suriin ang mensahe ng kantang anak sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Number 1, ano ang sinasabi ng kanta tungkol sa relasyon ng isang magulang at anak? Number 2, ano ang mga pagsubok na hinaharap ng pamilya sa kanta? Number 3, paano ipinapakita ng magulang ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak batay sa kanta? Number 4, ano ang kahulugan ng pagpapatawad at pag-unawa sa kanta? At panghuli, bakit mahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao ayon sa kanta? Ngayon naman, para sa GMRC 5 Term 1 Week 9, Session 2, sagutin ang aking tanong. Sino ang iyong bayani? Sino ang taong laging nandiyan para sa inyo kapag kayo ay masaya, malungkot, may problema, o nangangailangan ng tulong? Tama, ang ating mga magulang at tagapag-alaga. Sila ay gumagawa ng maraming bagay para sa pamilya. Minsan, nagsasakripisyo sila ng kanilang oras, pagod at sariling kagustuhan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Isipin ninyo ang mga sakripisyong ginagawa ng inyong mga magulang o tagapangalaga. Maaaring ito ay ang kanilang oras, pagod o kahit ang kanilang personal na kagustuhan na isinasantabi para sa kabutihan ng pamilya. Ngayong naiisip na natin ang kanilang mga sakripisyo, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin maibabalik ang pagmamahal at pagpapahalagang ito? Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat. Simpleng mga bagay tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay o pagbibigay ng oras upang makasama sila ay malaking bagay na. Huwag nating kalimutan na ang bawat maliliit na kilos ng pagmamahal ay mahalaga. Isipin ninyo, ano ang ginagawa ng inyong magulang o tagapangalaga para sa inyo? Ano ang isang sakripisyong ginagawa nila para sa pamilya? Paano ninyo maipapakita ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila? Ngayong araw, aalamin natin kung paano nakatutulong ang tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapag-alaga sa pagpapatibay ng pagmamahalan, pagkakaisa, at magandang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya.
Ngayon naman, talakayin natin ang mga tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Ang tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya ay mahalaga para sa pagpapalakas ng isang suportadong, nagmamahal at buo ang pamilya. Narito ang iilang mga tungkulin at sakripisyo. Number 1. Pagpapaunlad ng kasanayan. Ang pagiging magulang ay isang walang katapusang kasanayan. Ang pag-unlad ng isang tao sa aspeto ng kognitibo, sosyo-kultural, pisikal, mental, at espiritual ay pinaniniwala ang resulta ng kontribusyon ng mga magulang. Ang mga prinsipyong ipinapamuhay at ang kakayahan ng mga magulang ay itinuturing na mahalaga sa pagpapalaki ng isang anak na may maayos na kalusugan sa lahat ng aspetong ito. Number 2. Pagbibigay ng suporta. Mahalagang tungkulin ng mga magulang ang pagbibigay ng suporta at gabay sa kanilang mga anak. Malaki ang impluwensya ng pamilya sa pag-aaral at pag-ugali ng bata dahil dito nagsisimula ang kanilang paghubog. Sa pamamagitan ng maayos na pagpapalaki, pagmamahal at tamang paggabay, natutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumaki ng masaya, responsable at handa sa mga hamon ng buhay. Number 3. Pagbibigay ng magandang pamumuhay. Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi sa pag-unlad ng isang bata. Ang isang magandang edukasyon ay magbibigay ng magandang karera sa isang tao at sa gayon ay makapagsilbi sa lipunan at ibalik ang mga biyaya nito. Mahalaga na malaman kung paano nakaaapekto ang mga magulang sa buhay ng kanilang anak at kung paano nila ginagampanan ang mahalagang papel sa pisikal, mental, pinansyal, emosyonal at profesional na pag-unlad ng bata. Ngayon naman, para sa gawain 1 ng Session 2, gawin ang mapa ng kaalaman. Sa pamamagitan ng mapa ng kaalaman, sagutin ang tanong. Ano-anong mga tungkulin ng iyong mga magulang o tagapangalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat miyembro ng iyong pamilya? Sa inyong kwaderno, kopyahin ang mapa ng kaalaman. Magaling ang mga bata. Tandaan, ang isang matatag na pamilya ay nabubuo sa pagmamahal, sakripisyo, pag-unawa at pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa GMRC 5 Term 1 Week 9 Session 3, sunod naman natin talakayin at titingnan ang mga praktikal na paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang o tagapangalaga. Para sa unang gawain, ngayon naman, tatalakayin natin ang isang napakahalagang gawain. Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang o tagapangalaga? Gusto kong isipin ninyo ang mga simpleng paraan kung paano ninyo ito ginagawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Unang hakbang sa ating gawain ay ang pagsulat ng 5 paraan kung paano ninyo na ipadadama ang inyong pagmamahal. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Maaari ito ay simpleng bagay tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay o paglalaro kasama sila. Ngayon naman, tatalakayin natin ang pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapag-alaga. Ang mga pansariling pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapakita ng malasakit, respeto, at pagpapahalaga sa mga magulang o tagapag-alaga na nagpapalakas ng ugnayan
at samahan sa loob ng pamilya. Pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Number 1, pisikal na pakikipag-ugnayan. Bukod sa mga halik at yakap, ipinapakita ng mga bata ang kanilang pagmamahal sa magulang at tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanilang mukha, paghawak sa kamay, at pagupo sa kanilang mga tuhod. Humihingi sila ng pag-angat, nagpapakarga, at nagpapahinga ng kanilang ulo sa balikat. Walang may mas malaking tiwala kaysa sa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay isa sa paraan ng bata upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kanilang mga magulang. Ang mga bata ay mahilig mamitas ng mga bulaklak at maghanap ng mga maliliit na bato at bunga sa hardin upang ibigay bilang regalo sa mga minamahal. Nagbibigay rin sila ng isang mapagmahal na guhit o obra ng pintura. Number 3, magagandang salita. May kaunting pagkakaiba sa tinig ng anak kapag sinasabi ang salitang mommy o nanay o tatay o ama na para lamang sa magulang. Ito ay nagpapadama na higit pang pagmamahal kaysa sa simpleng mahal kita o gusto kita. Kasama rin sa nakakatutuwang mga pahayag ang ikaw ang pinakamamahal kong kaibigan at ikaw ang paborito ko. Number 4, oras na magkasama. Kapag naghahanap ng pansin ang mga bata sa mga magulang, ito ay tanda ng kanilang pagmamahal at pagnanais na damdamin na mahalaga ang kanilang mga magulang sa kanila. Number 5, pagtulong sa mga gawaing bahay. Ang pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalas ng pagsisikap ng mga magulang. Number 6, pagpapakita ng paggalang. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paggamit ng salitang po at opo, pagbibigay ng konsiderasyon sa kanilang mga opinyon at desisyon, at paghilala sa kanilang mga kontribusyon sa buhay ng pamilya. Para sa gawain 2, pangkatang gawain, slogan making. Talas ng wika, mensaheng mabisa. Ang slogan ay isang maikli at madalas na catchy na pahayag o pangusap na naglalaman ng mensahe o layunin. Gumawa ng slogan na naaayon sa temang pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapag-alaga. At ito ang rubrics na ating susundin para sa ating pangkatang gawain. Tandaan, ang pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsabi ng mahal ko po kayo, kundi higit sa lahat sa paggalang, pagsunod, pagtulong, pagpapasalamat at pagpapakita ng malasakit. Sa simpleng mga salita at mabubuting gawa na ipapakita natin kung gaano natin pinahahalagahan ang kanilang pagmamahal at sakripisyo. Para sa Session 4 ng GMRC 5 Term 1 Week 9, tatalakayin natin kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal at pag-unawa sa ating mga magulang sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. May mga pagkakataon na ang ating mga magulang ay napapagod, nag-aalala, nagagalit, o
nagkukulang sa pera o nagkakasakit. Sa halip na magreklamo o magalit, paano natin maipapakita na mahal natin sila at nauunawaan natin ang kanilang kalagayan? Para sa gawain 1 ng session 4, pabaong pagkatuto, dahil mahal ko, uunawain ko. Sa inyong pamilya, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o tagapangalaga? Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at kumpletuhin ito. Ngayon naman, dumako tayo sa gawain 2, pagninilay sa pagkatuto. Sulat ng pasasalamat sa aking mga magulang o tagapag-alaga. Gumawa ng sulat para sa iyong magulang o tagapangalaga. Sa iyong sulat, maaari mong iparating ang iyong pagpapahalaga at pagpapasalamat at ang iyong pag-unawa sa mga sakripisyo at pagmamahal nila. Tandaan, sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalagayan ng iyong mga magulang o tagapag-alaga at pagpapakita ng pasasalamat, napapalalim natin ang ating pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Dahil mahal natin sila, matututo tayong umunawa, gumalang at magpasalamat. GMRC 5 Term 1 Week 9, Session 5, Pagsusulit. Tandaan, maging tapat sa pagsagot ng inyong pagsusulit.